Bakit noong unang panahon, kapag sinabing bibigyan ng asawa ang sasali sa hukbo, ay mas mabilis pa sa aso kung tumakbo ang mga kalalakihan? Dahil ang asawang ibinibigay ay hindi isang gantimpala, kundi isang parusa. Kung hindi ka naniniwala, dadalhin kita ngayon pabalik sa sinaunang panahon, para personal mong matanggap ang iyong asawa. Karugtong ng nakaraang kabanata. Isang kislap na lang ang natitira sa ilawan sa silid. Tinitigan mo ang magandang hubog ng katawan ni Chen Qingshu sa iyong harapan. Ang kaunting pagpipigil mo bilang isang modernong tao ay agad na tinangay ng iyong pagnanasa. Tandaan mo, sa dati mong buhay ay isa kang history. Huwag na nating pag-usapan ang kamay ng babae. Kahit eksperimental na puting daga ay ilan lang ang nahawakan mo. Pero marami kang nabasang libro. Perpekto ang iyong theoretical na kaalaman. Pero sa araw na ito, may kayakap kang mainit at malambot na katawan. Ang ilong mo'y puno ng bango ng isang babae. Ang pinakamahalagang kaganapan sa buhay mo ay naganap ng ganoon na lang. Habang ninanamnam mo pa ang sandali, ang pamilyar na system panel sa iyong isipan ay biglang kumislap. Lakas ng katawan 9,991. Enerhiya 100,101. Kakayahan nabuksan. Mata ng agila, passive. Kung ano ang abot ng tingin. Bawat detalye ay kitang-kita. Natigilan ka. Nakakapagdagdag pala ito ng stats. Nakakabukas ng kakayahan. Agad mong pinag-aralan ito sa iyong isipan. Tumaas lahat ang iyong lakas at enerhiya. Pero ang pinakamahalaga ay nagkaroon ka ng mata ng agila. Tumingala ka sa langit. Ang ilang bituin sa butas-butas na bubong ay biglang naging napakalinaw. Kahit ang pinakamalabong bituin ay kitang-kita mo. Naging hindi regular ang iyong paghinga. Isang matapang na ideya ang pumasok sa isip mo. Itong gantimpala ba ay isang beses lang o pwedeng ulit-ulitin? Isa ka kayang iri. Naniniwala ka sa practice makes perfect. Kaya naman, umisi ka. At nagpa siyang subukan ulit. Kinabukasan, tirik na ang araw. Nang dahan-dahan kang magising. Sariwang-sariwa ang pakiramdam. Punong-puno ng lakas ang buong katawan mo. Naging matagumpay ang iyong pangalawang eksperimento. Bagamat hindi nagbago ang panel, hindi maikakaila ang magaan na pakiramdam sa buong katawan. Mukhang isang beses lang. Pero sulit na rin. Sa sandaling iyon, nagising si Chen Qingshu. Nakahiga siya sa iyong mga bisig, nahihiyang nakatingin sa iyo. Ang pamumula sa kanyang mga pisngi ay parang sa isang bagong kasal na dalaga. Ginoo, gising ka na. Lesa, tugon mo. At niyakap mo siya. Sumandal siya sa iyong dibdib. Nag-atubili sandali. At mahinang sinabi, Ginoo. Para sa pagpapatuloy ng lahi ng pamilyang Zhao. Hindi ba dapat si kapatid na Ziyi naman ngayong gabi? Gulat ka. Doon mo lang naalala na sasali ka na sa hukbo bukas. Hindi tiyak ang hinaharap. Buhay at kamatayan ay hindi alam. Mahalagang ang mag-iwan ng tagapagmana. Sa sandaling iyon, gumaan ang iyong loob. Ang asawa mong ito ay hindi lang maganda, kundi napaka-konsiderasyon pa. Nakangiti kang sumang-ayon. Pagkatapos mag-agahan, tiningnan mo ang kaunting suplay ng pagkain sa bahay. At nagkaroon ka ng plano. Maaari kang tawagin sa digmaan anumang oras. Hindi mo sila pwedeng hayaang magutom. Doon mo naalala ang iyong bagong kakayahan, ang mata ng agila. Dahil kaya mong makita ang lahat ng malinaw. Bakit hindi manghuli sa bundok sa likod? Pupunta lang ako sa bundok sa likod. Titingnan ko kung may makukuha akong pagkain. Kinuha mo ang karit. Agad na sinabi ni Chen Qingshu na delikado sa bundok. Pinakalma mo siya. Huwag kang mag-alala. Sa gilid-gilid lang ako. Dumaan ka muna sa bahay ng nag-iisang mga ngaso sa nayon. Gamit ang 2 itlog, nakipagpalit ka para sa isang lumang kahoy na pana at ilang palaso. Pagkaalis mo, lumabas si Izzy mula sa kabilang silid. Nag-aalalang nagtanong, ate. Sige no. Hindi kaya siya mapapahamak? Nakangiting pinakalma siya ni Chen Qingshu. Huwag kang mag-alala. Si Ginoo ay isang responsableng tao. Mas mahusay ng 100 beses kaysa sa mga lalaking nakilala natin. Nang marinig ito ni Izzy, kumalma rin ang kanyang puso. Sa likod bundok, karit sa isang kamay para magbukas ng daan. Pana at palaso sa iyong likod. Sa simula, naglalakad-lakad ka lang. Maliban sa ilang ibon, ni balahibo ng kuneho ay wala kang nakita. Pero hindi ka sumuko.
Nagpatuloy ka sa paglalakad papasok. Umakyat ka sa isang burol. Kusang gumana ang kakayahang mata ng agila. Sa isang iglap, ang buong kagubatan ay naging napakalinaw. Bawat ugat ng dahon, bawat langgam ay kitang-kita mo. Bigla, gumalaw ang isang palumpong sa iyong kaliwa. Nanliit ang iyong mga mata. Isang matabang usa ang nakayukong kumakain ng damo. Dumating na ang pagkakataon. Unang beses mong humawak ng pana. Ang iyong kilos ay malam niya. Ngunit ang lumang pana sa iyong kamay ay nahila mo na parang buong buwan. Pinigil mo ang iyong hininga. Bahagyang itinaas ang iyong pulso. Swoosh! Bumaon ang palaso sa layong 100 metro. Ang usang iyon ay hindi man lang nakasigaw. Bumagsak na lang ito sa lupa. Isang tama lang, patay agad. Natigilan ka. Tumakbo ka pa palapit. Tinitingnan ang dugo ang usa. Bumibilis ang tibok ng puso mo. Ang mata ng agila kasama ng iyong lakas ay parang ikaw na mismo ang Diyos ng pagpapana. Lumakas ang iyong kumpiyansa. Itinago mo ang usa at nagpatuloy sa paghahanap. Hindi nagtagal. Nakakita ka ng isang malaking usa. Matutulis ang mga sungay at malakas ang pangangatawan. Isang pan ang tumama sa mata. Isa pang pan tumama ulit. Tapos na. Nagpatuloy ka ng walang pag-aalinlangan. Parang isang hari ng mga ngaso na naglilibot sa kanyang teritoryo. 1, 2, 3. Pagsapit ng tanghali, huminto ka. Nagbilang ka, isang malaking usa. 3 maliliit na usa. At 5 kuneho. Kung ibebenta, sapat na para sa kanila sa loob ng 1 taon. Ngunit hindi ka nagmadaling bumalik sa nayon. Dahil hindi dapat ipinapakita ang yaman. Pumunta ka muna sa bayan para ibenta ang mga huli. Gamit ang iyong lakas, dinala mo ang daan-daang kilong huli ng paunti-unti. Pagkatapos ibenta, kumita ka ng mahigit 30 pirasong pilak. Una, bumili ka ng bigas, mantika, asin, toyo at suka. Pagkatapos, huminto ka sa isang tindahan sa gilid ng daan. Tiningnan mo ang mga kolorete, pulbos at tela. Lumambot ang puso mo nang maalala ang 2 babae sa bahay. Kaya bumili ka ng kolorete at pinong koton na tela. Isang rolyong kulay asul. Isang rolyong kulay rosas. Pumili ka rin ng tig-1 pares ng bordadong sapatos. Ito na ang iyong regalo sa kasal. Pagsapit ng gabi, dahan-dahan kang bumalik sa nayon, bitbit ang maraming supot. Pagdating mo sa pintuan ng bahay, nakita mo ang 2 babae na nagbabantay sa pintuan. Ginoo! Puno ng luha ang kanilang mga mata. Napansin mong malamig ang kalan. Hindi pala sila kumain buong araw. Hinihintay ang iyong pagbabalik. Agad mong sinabi, huwag niyo na akong hintayin. Sa susunod, mauna na kayong kumain. Binuksan mo ang sako ng bigas. At agad silang napaiyak. Habang naghahapunan, pinanood mo silang kumain ng gutom na gutom. Naramdaman mo ang awa. Pagkatapos kumain, sinenyasan ni Chen Qingshu si Izzy. At lumapit siya sa iyo. Namumula ang mukha, Ginoo. Gabi na. Hindi na makatingin si Izzy sa kahihiyan. Ngunit nawala na ang takot niya kagabi. Ngumiti ka. Mula sa likod, inilabas mo ang regalo. Tada! Tingnan niyo kung ano ito. Colored tela. Bordadong sapatos. Natigilan silang lahat. Biglang bumuhos ang kanilang mga luha. Sumubsob si Izzy sa iyong dibdib at humagulgol. Hinaplos mo ang kanyang likod. Huwag kang matakot. Mula ngayon kasama mo ako. Araw-araw ay magiging maganda ang buhay. Pagkasabi niyon, binuhat mo siya ng buo. Lumapit ka kay Chen Qingshu. At bago pa siya makakilos, hinalikan mo siya. Namula ang kanyang buong mukha. Sinabi niya, Ginoo. Ikaw. Humalakhak ka. Habang buhat-buhat ang babaeng humahagulgol at tumatawa, pumasok ka sa silid. Tinitingnan ni Chen Qingshu ang iyong likod. Hinahaplos ang kanyang mainit na pisngi. At bumulong. Ziri. Hindi nga nagkamali si General Qian. Kung hindi ka dumating, hindi ko talaga kakayanin ang ganitong pagtrato ni Ginoo. Para talaga siyang isang torong kalabaw. Isang araw. Pagmulat mo ng iyong mga mata, para kang sinaksakan ng enerhiya. Mayroon kang walang katapusang lakas. Si Izzy sa iyong mga bisig ay mahimbing na natutulog. Parang isang maamong kuting. Ang kanyang mahahabang pilikmata ay bahagyang nanginginig sa sinag ng umaga.
Dahan-dahan mong inalis ang iyong braso at pumasok sa iyong isipan. Ang pamilyar na panel ay nagbago na naman. Lakas ng katawan 9,112, enerhiya 101,102, kakayahan, mata ng agila. Mapanuring pagmamasid. Malinaw na paggalaw. Agad kang nagulat. Tumaas na naman. Ibig sabihin, pwedeng ulit-ulitin ang misyong ito. Bagamat walang bagong kakayahang nabuksan. Ang mata ng agila ay nag-upgrade. Mapanuring pagmamasid. Mukhang napakagaling. Sa larangan ng digmaan, ang makakita ng malayo at malinaw ay buhay. Ito ay isang himala na nagliligtas buhay. Tumayo ka at ikinuyom ang iyong kamao. Isang serye ng maliliit na lagitik ang narinig mula sa iyong mga buto. Ang iyong mga kalamnan ay mas matigas pa kaysa kahapon. Ang normal na lakas ng isang lalaki ay nasa 60. Ang 72 mo ay parang isang halimaw sa anyong tao. Pagkatapos maghilamos, inihanda na ni Chen Qingshu ang agahan. Pinatuyong karne na may kanin. Puting bigas na may 2 pritong itlog. Ginoo. Kumain ka na. Gising na rin si kapatid na Zi. Ngumiti siya ng malambing. Lumabas si Zi mula sa silid. Namumula ang kanyang mukha. At umupo ng nakayuko. Pagkatapos kumain, kinuha mo ang pana at karit. Handa nang pumasok muli sa bundok. Manghuhuli ulit ako ng hayop para mag-imbak ng mas maraming tuyong karne. Huwag niyo na akong hintayin, kumain na kayo pagsapit ng oras. Malambing na sumagot si Chen Qingshu. Ginoo, mag-ingat ka. Pabulong ding sumang-ayon si Izzy. Opo. Ginoo, mag-ingat po kayo. Ngumiti ka. At lumabas ng pinto. Muling pumasok sa bundok. Sa pagbukas ng mata ng agila, agad mong naramdaman ang walang kapantay na lakas ng iyong paningin. Sa siwang ng balat ng puno na 100 hakbang ang layo, isang langgam ang nagbubuhat ng pagkain. Sa mas malayo, isang maliit na ladibog. Malinaw mong nakikita ang mga tuldok sa kanyang pakpak. Hindi nagtagal, nakakita ka ng isang pugad ng mga kuneho. Swoosh, 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 3 sunod-sunod na pan. 3 matatabang kuneho ang bumagsak. Itinali mo ang mga kuneho. Iniisip na hindi pa ito sapat. Ang pagkain ay mabibili. Pero ang karne ay libre. Mas marami, mas maganda. Ngunit sa sandaling iyon, isang malakas na atungal ang umalinggaw-ngaw mula sa kalaliman ng gubat. Awu! Ang tunog na iyon ay dominante at mabangis. Nagpatibok ng malakas sa iyong puso. Tiger! Tumayo lahat ng balahibo mo. Hindi ito usa. Ito ang tunay na hari ng kagubatan. Tatakbo ka ba o titingnan mo? Naging magulo ang iyong isipan. Nasa panganib ang kayamanan. Isang balat ng tigre. Isang kalansay ng tigre. Iyan ay napakalaking yaman. Bukod pa riyan, ang lakas mo ngayon ay 72. Ang enerhiya mo ay 102. At may mata ng agila ka pa. Mayroon kang kumpiyansang lumaban. Humigpit ang hawak mo sa pana. At dahan-dahang gumapang patungo sa pinanggalingan ng atungal. Ang iyong mga yapak ay kasing gaan ng hangin. Ni hindi man lang umingay ang mga dahon. Pagkatapos ng ilang daang hakbang, hinawi mo ang mga palumpong. Ang tanawin sa iyong harapan ay nagpanlaki ng iyong mga mata. Sa isang maliit na espasyo sa gubat, isang malaking tigre na may puting noo ang naglalakad-lakad. Sa harapan niya, isang lalaki at isang babae ang nakahandusay sa dugo. Putol ang isang braso ng lalaki. At umaagos ang dugo mula sa kanyang leg. Ang babae ay nakaluhod at umiiyak. Punit ang kanyang damit. At puno ng dugo ang kanyang katawan. Hindi sila taga na yon. Malamang taga-kabilang na yon. Hindi agad sila pinatay ng tigre. Sa halip ay naglalaro ito. Na parang pinaglalaruan ang kanyang biktima. Bumibilis ang tibok ng puso mo. Tunay na tigre. Buhay. Humigpit ang hawak mo sa karit at biglang tumayo. Nagunat ka ng pana at naglagay ng palaso. Isang tuloy-tuloy na kilos. Hayop, dito ka tumingin. Agad na lumingon ang tigre. Isang pares ng matang parang parol ang tumitig sa iyo. Pagkakataon, binuksan mo ang mata ng agila. Ang buong mundo ay tumahimik. Nakikita mo ang bakas ng pagtataka sa mga mata nito. Nakikita mo ang panginginig ng mga bigote nito. Binitawan mo. Swoosh! Bumaon ang palaso. Isang mahinang tunog.
Bumaon ito ng malalim sa mata ng tigre. Awu! Isang nakakabinging sigaw. Yumanig ang buong kagubatan. Nagwala ng husto ang tigre. Namumula sa dugo ang nag-iisang mata nito at sumugod sa iyo. Binitawan mo ang pana at hinugot ang karit. Ginamit mo ang mata ng agila sa sukdulan. Ang mundo ay tila bumagal. Nakikita mo ang direksyon ng pag-urong ng mga kalamnan nito. Ang landas ng pagwagayway ng kanyang mga kuko. Slash! Halos tumampi sa iyong mukha ang kuko ng tigre. Pumunit sa iyong damit. Umiwas ka at humiwa mula sa ibaba pataas. Eke! Tumalsik ang dugo. Nahiwa ang tiyan ng tigre. Umungol ang tigre sa galit. At ipinalo ang buntot nito. Gumulong ka para umiwas. Isang tao at isang tigre. Naglaban hanggang kamatayan sa gubat. Gamit ang mata ng agila at lakas. Paulit-ulit kang nakaligtas sa kamatayan. Ang karit mo ay paulit-ulit ding humiwa sa balat ng tigre. Kumalat ang ambon ng dugo. Naging pula ang lupa. Sa wakas, sumablay ang isang sugod ng tigre. Naubos na ang lakas nito. Sa sandaling iyon, sumigaw ka. Nanigas ang lahat ng iyong kalamnan. Hinawakan mo ang karit gamit ang dalawang kamay. Ha! Buong lakas mong isinaksak ang karit sa kanang mata ng tigre. Tumagos ang dulo ng karit sa utak. Awu! Ang sigaw ng dambuhala ay biglang naputol. Ang malaking katawan nito ay bumagsak sa lupa. Tiningnan mo ang tigring namatay ng dilat ang mga mata. At naramdaman mong blanko ang iyong isipan. Pagkatapos, isang alon ng takot ang gumapang sa iyong buong katawan. Talagang gumamit ka ng isang kinakalawang na karit para patayin ang isang tigre. Hirap kang tumayo. Bitbit ang karit. Lumapit ka sa lalaki at babae. Mahina ang pagtaas-baba ng dibdib ng lalaki. Halos wala ng hininga. Ang tela ng kanilang damit ay hindi ordinaryong tela ng mga taga-nayon. Ang sutla ay nabahira ng matingkad na dugo. Kuya, kuya. Gising. Nakasubsob ang babae sa lalaki. Umiiyak ng buong pait. Hirap na iminulat ng lalaki ang kanyang mga mata. Ang tingin niya ay lumampas sa kanya. At tumuon sa iyong duguan. At mabangis na anyo. Para siyang kumapit sa huling pag-asa. Gamit ang lahat ng kanyang lakas. Paos na sinabi, bayani. Pakiusap. Alagaan mo ang aking kapatid. Ang pangalan niya ay Lin Qingyu. May humahabol sa amin. Kaya kami napadpad dito. Lumingon siya sa babae at ngumiti. Qingyu. Mabuhay ka ng maayos. Itong Ginoo ay matapang na lumaban sa tigre. Para iligtas tayo. Hindi pa tapos magsalita. Ang ulo ng lalaki ay tumagilid. At tuluyan nang nawalan ng hininga. Natigilan ka. Ang eksenang ito ay masyadong dramatiko. Agad na ipinagkatiwala sa iyo ang kanyang kapatid. Hindi mo sinasadyang tumingin kay Lin Qingyu. Hugis pusong mukha, mga matang parang almendras. May tapang at katigasan sa kanyang mga mata. Hindi ito ang inosenteng ganda ni Izzy. O ang alindog ni Chen Qingshu. Mayroon siyang katatagan na mas gugustuhin pang mamatay ng may dangal. Umiyak si Lin Qingyu sandali. Na parang naubos lahat ng kanyang lakas. Tumingala siya. At walang emosyon na sinabi, salamat, Ginoo, sa pagligtas. Ngunit patay na ang aking kapatid. Ayoko nang mabuhay mag-isa. Umalis ka na, wag mo na akong intindihin. Umupo ka at nagsimulang maghukay gamit ang karit. Walang emosyon na sinabi. Dahil gusto ng kuya mo na mabuhay ka. Dapat kang sumunod sa kanya. Ilibing ko muna siya. Para bigyan siya ng disenteng libing. Sa ilang sandali lang. Nakahukay ka ng butas. Kinalagkad mo ang lalaki at inilibing. Pinagpag mo ang lupa sa iyong mga kamay. Nagpakilala ka. Ako si Zhao Feng. Taga-nayon ng Zhao. Ikaw si Lin Qingyu, tama? Saan ka pupunta ngayon? Ngumiti si Lin Qingyu ng mapait. Malawak ang mundo. Ngunit wala na akong lugar dito. Sugatan ang aking binti. Dito na lang ako mamamatay. Para samahan ang aking kapatid. Natawa ka. Umupo ka at tiningnan siya. At pabulong na sinabi ang ilang malupit na salita. Sigurado ka? Sa bundok na ito, hindi lang mababangis na hayop ang mayroon. Kundi pati mga gutom na lobo at makamandag na ahas. Pagsapit ng dilim, lalabas silang lahat. Ang iyong makinis na balat. At hindi makagalaw na binti. Tamang-tama para sa kanilang merienda.
Hindi ka nila kakagatin ng isang beses lang. Magsisimula sila sa iyong mga paa. At unti-unti kang kakainin. Idinetalye mo ang proseso ng may buhay. Namutla ang mukha ni Lin Qingyu. At nanginig ang kanyang katawan. Humalakhak ka. Sige na. Hindi na kita tatakutin. Gagamutin ko ang iyong binti. Pagkatapos gumaling, kung gusto mong umalis, umalis ka. Kung gusto mong manatili, manatili ka. Sa ngayon, sumama ka muna sa akin pabalik sa nayon. Tiningnan ka niya. At sa huli ay pabulong na sumang-ayon. Sugatan ang kanyang binti. At hindi makalakad. Walang imik, yumuko ka at sinabing, sakay na. Papasanin kita. Nag-atubili siya sa hiya. Ngunit sumakay pa rin. Ibinigay mo sa kanya ang basket na gawa sa mga kuneho. Ikaw ang magdala nito para sa akin. Pagkatapos, lumapit ka sa bangkay ng tigre. Isang kamay ang humawak sa isang paa nito. At kinalagad mo ito. Dala ang buong madugong tanawin. Bumalik ka sa nayon. Nakasakay si Lin Qingyu sa iyong likod. Nararamdaman ang init ng iyong mga kalamnan. At hindi makapagsalita sa pagkamangha. Ang lalaking ito ay magaspang at malakas. Ang pagkalagkad sa tigre ay parang paglalakad lang sa patag na lupa. Bumalik ka sa nayon ng Zhao. Hapon. Na. Kinalagkad mo ang isang tigre. Pasa ng isang estrangherang babae. At parang isang ipo-ipo na dumaan sa buong nayon. Nagkagulo ang mga taga-nayon. Diyos ko! Napatay ni Zhao Feng ang isang malaking pusa. Halikayo, tingnan natin. Dumagsa ang mga tao. Natigilan sila nang makita ang bangkay ng tigre na mas malaki pa sa isang guya. Pinalibutan ka ng lahat. Puno ng paggalang ang kanilang mga mata. Si Biu daw ang pinakamagaling magbiro. Pumunta sa harap. Na may mapang-akit na tingin. Aba! Gumaling na ang batang Zhao. Hindi lang nakapatay ng tigre. Nakakuha pa ng asawa mula sa bibig ng tigre. Nagtawanan ang lahat. Ibinabaon ni Lin Qingyu ang kanyang ulo sa iyong likod sa hiya. Gusto niyang magtago sa ilalim ng lupa. Namula ka. At nahihiyang nagpaliwanag. Ano ba yung pinagsasabi niyo? May asawa na ako. Lalong lumakas ang tawanan ng mga taga-nayon. Napakatapat ng batang ito. Hindi mo na sila pinansin. At sumigaw, sino nang tatawag kay Manggagamotli? Bibigyan ko ng 2 itlog. Isang bata ang agad na tumakbo palayo. Pagbalik sa bahay, sina Chen Qingshu at Izzy ay nagsasampay sa bakuran. Nang makita kang may kalagkad na tigre at pasa na babae, natigilan silang dalawa. Ginoo. Tumakbo sila palapit at sinuri ka. Nang makitang punit lang ang iyong damit, at puro dugo ng tigre ang iyong katawan, at hindi ka nasugatan. Nakahinga sila ng maluwag. Hinawakan ni Chen Qingshu ang kanyang dibdib. At namula ang kanyang mga mata. Ginoo. Bakit ka nakipag-away sa mabangis na hayop? Kung may mangyari sa iyong masama, anong gagawin naming dalawa? Gumaan ang iyong loob. At mumiti kang pinakalma sila. Walang anuman. Maayos lang ako. Tiningnan ng 2 babae si Lin Qingyu na ibinaba mo. Sa una ay nagtataka. Pagkatapos ay lumambot ang kanilang tingin. May halong awa at kaunting pag-iingat. Agad mong ipinaliwanag ang nangyari. Hindi nagtagal, dumating si Manggagamotli. Bitbit ang kanyang kahon ng gamot. Tiningnan niya ang sugat sa binti ni Lin Qingyu. Sinabi niyang galos lang. At hindi malubha. Nagbigay siya ng mga halamang gamot, nagbilin. At umalis. Nagdala si Chen Qingshu ng mainit na tubig. At malambing na nilagyan ng gamot ang sugat ni Lin Qingyu. Pagkatapos ng hapunan, naging problema ang tulugan. 2 lang ang kama sa bahay. Sa pangunahing silid at sa kabilang silid. Magandang loob na nagmungkahi si Chen Qingshu. Ngayong gabi, sina kapatid na Zi at kapatid na Qingyu ang magkasamang matutulog sa kabilang silid. Ako ang mag-aasikaso kay Ginoo. Tumango ka. At masayang sumang-ayon. Sa gabi, nakahiga ka sa kama. Ngunit nagsimula kang mag-isip. Nadagdagan ang tao sa bahay. At masyadong maliit ang bahay. Malapit ka nang sumali sa hukbo. Kung mananatili si Lin Qingyu, hindi pwedeng laging kasama niya si Izzy. Mukhang kailangang magpatayo ng karagdagang silid. Kinabukasan ng umaga. Bago ka pa man, makapunta kay punong nayon sa Haude para pag-usapan ang pagpapatayo ng bahay. Narinig mo ang mabilis na yabag ng mga kabayo.
Si General Qianchong, kasama ang isang grupo ng mga kabalyero. Kasama ang punong nayon at kapitan. Ay mabilis na dumating. Agad na nakita ni Qianchong ang tigre sa bakuran. At nagningning ang kanyang mga mata. Magaling! Tunay ngang isang mabangis na tigre. Ipinakilala ni Zhao din ang may pagmamalaki, General Qian. Ito si Zhao Feng ng aming nayon. Siya lang mag-isa ang nakapatay sa tigre. Tiningnan ka ni Qianchong. At tumawa ng malakas. Magaling na bata, tunay na matapang. Ialay mo sa akin ang tigring ito, ano sa tingin mo? Agad kang tumango. Isang karangalan para sa kanya na magustuhan ninyo, General. Humalakhak si Qianchong. At kinuha ang isang mabigat na supot mula sa kanyang kabayo. Inabot niya sa iyo. Kunin mo. Ito ang iyong gantimpala. Binuksan mo ito. At nakita ang dalawang manilaw-nilaw na gintong ingot sa loob. Muling namangha ang mga taga-nayon. Tinapik ka ni Qianchong sa balikat. Manatili ka lang sa bahay. Tandaan kita. Darating ang pangunahing hukbong rebelde sa loob ng 1 o 2 buwan. Ako mismo ang susundo sa iyo. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na buhatin ang tigre. Sumakay sa kabayo. At mabilis na umalis. Pagkaalis ni Qianchong. Ikaw ang naging sentro ng atensyon sa buong nayon. Tinapik ka ni Kapitan Zhao kaisabraso. Zhao Feng. Ang iyong nagawa ay itatala ng ating nayon. Namula sa tuwa ang mukha ni punong nayon Zhao De. Ang pagpapatayo ng bahay ay ako na ang bahala. May 14 na tayong kababayan. Sakto para sa gawain. Sa sumunod na 1-0 araw. Naging napakasaya. 14 na malalakas na manggagawa ang nagputol ng kahoy, naghalo ng lupa. At nagtayo ng pader. Isang bagong bahay ang itinayo. Ang sugat sa binti ni Lin Qingyu. Sa tulong ng lahat, ay unti-unting gumaling. Madalas siyang kinakausap ni na Chen Qingshu at Tizi. Na ang mga nabubuhay ay dapat pahalagahan ang kasalukuyan. Sa ika-negatibo 11 araw. 3 bagong bahay na gawa sa putik ang natapos. Gumastos ka ng 1 gintong ingot para sa bahay. At ang natirang pilak ay ipinambili mo ng maraming magandang bigas. Na hinaluan ng alak. At ipinakain sa 14 na nakababayan. Pagkatapos ng ilang tagay. Sabay-sabay na sumigaw ang lahat, Kuya Feng. Mula ngayon, sa iyo na kami susunod. Bagamat bata ka pa. Ang iyong tapang sa pagpatay ng tigre at pagiging bukas palad. Ay matagal nang kinahanga ng lahat. Nang gabing iyon, umuwi ka dala ang natirang pagkain. At nakipag-inuman sa 3 babae. Nalasing si Lin Qingyu. At inalalayan mo siya sa kanyang bagong silid. Dahil sa alak, bumalik ka sa pangunahing silid. At mumisiki na Chen Qingshu at Tizi. Sa kalaliman ng gabi, lasing na nakahiga si Lin Qingyu sa kama sa bagong silid. Narinig niya ang ingay mula sa pangunahing silid sa tabi. Ang tunog ng pakpakpak. Pabiling-biling siya. At hindi nakatulog buong gabi. Naisip niya sa sarili. Itong torong kalabaw na ito, papatayin talaga niya ang tao sa pagod.